Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inanyayahan ko na po ang lahat na tumayo at tayo po'y magsisimula na sa gawain ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Bago po ang lahat, tayo po'y sama-samang dumalangin at dumulog sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami po'y muling lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoon. Bitbit ang aming mga pasasalamat sa bawat tanda't himala na patuloy niyo pong ginagawa sa aming buhay. Tunay nga na patuloy ka namin luluwalhatiin at dadakilain. Ang kapurihan ay sa iyo lamang namin iniaalay, O Diyos. Muli kami nagpapasalamat sa mga nag-uumapaw na biyaya mo, Panginoong Diyos, para sa amin na iyong mga anak. Biyaya ng buhay, kalakasan, pag-iingat at gabay mo para sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Dumaan man ang maraming henerasyon, ikaw ay nananatili at mananatili sa amin. Minsan pa, Panginoong Hesus, kami iyong patawarin, linisin ng iyong banal at makapangyarihan mong dugo. Patuloy ka pong pumisan sa aming kalagitnaan, pumisan sa aming puso. Inaanyayahan namin ang iyong banal na spirito na siyang kumilos sa aming buhay, sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Gayon din, dalangin namin na ang lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Dahil ikaw lamang, aming Diyos, ang karapat-dapat balikan ng lahat. Muli sa iyong mga kamay po namin, pinagkakatiwala ang aming buhay. Ang bawat araw ay ikaw ang nagkaloob sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Kaya minsan pa, O Diyos, siyasatin mo kami. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, aming Diyos, tagapagligtas. Ang lahat ng umibig sa Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Glory to God. Let's give Him a loudest clap. Hallelujah. Let's praise the living God. Let's sing. This is my prayer in the desert. All that's within me feels dry. This is my prayer and my hunger in me. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith through the more worth the gold, so refine me, Lord, through the pain. I will bring praise. No weapon forms against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in my battle, when triumph is still on its way. And co-heir with Christ, so firm on His promise.
to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise. Come on, people of God. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and everything. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and his name. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm built to be emptied again. This seed I receive, I will sow. Glory to God, hallelujah. Tunay nga po, gaya ng nasaad sa ating inawit, even in this time of pandemic, or in the time of our pain, weaknesses, or trials, or even in the highest level point of our lives, where we experience the abundant grace of God, His love, the joy, the peace, we will still praise His holy name. We will still exalt His name. Hallelujah! Imagine, people of God, walking through the fire as a child of God, walking through the fire, knowing that we will not be burned, but we are refined because of His love to us, because of our faith to God, because of our trust to God. We will not be burned, and we will overcome everything in this world. Hallelujah. Tunay nga na ang Diyos na may lalang ng langit at lupa ang matibay nating muog at sandigan habang tayo nakatayo sa lupang ito hanggang siya'y ating makapiling. Let's worship the living God. Let's sing praises to God. Sing a new song to Him. My hope is built on nothing less
with trumpet sound. Yes, Jesus. Oh, may I dare in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. When He shall come with trumpet sound, oh, may I dare in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone. Come on, people of God, sing His praise to Him. Make song in Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, we exalt the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, we make strong His Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, we make strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. One last time, declare the living Christ alone, cornerstone, we make strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. He is Lord, He is Lord, Lord of all. He is So, purihin po ang Panginoon sa pangangailangan sa Diyos na maging tagapagsalita niya po ngayon. Okay? So, nawa po ay mabuti ang ating kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Amen? So, yan po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, so, ang ating pong tutunghayan at pag-aaralan po ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Ikalawang Hari.
So, kailangan po maunawaan natin kung ano yung ibig iparating sa atin ngayon. Amen? Para tayo po ay mapagpala. Amen? Sino hong gusto pagpalain ng Diyos ngayon? All of us. Amen? So, kailangan po alam natin kung ano yung stand natin sa Diyos at kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin. In spite of pandemya, may mga banta ng sakit at karamdaman. No? Even yung bakuna na inaabangan ng sanlibutan ay sabi ng WHO, hindi raw po ito ang katiyakan. So, magiging new normal tayo. The same, yung gagawin natin, face mask, facial, social distancing, very limited sa mga pagtitipon. Yan po ang tinatahak ng ating mundong ginagalawan. Amen? Para bagang ang kalayaan po ay nalimitahan ng tao. Amen? So sa ating po pag-aaral nito, makikita na po natin na kung paano kumikilos ang Diyos sa kapanahunan nila at kung paano ang mga mananampalataya noon ay kilala nilang lubusan ng Diyos na tumawag sa kanila. Amen? So ganun din po tayo dapat sa panahon na natin ngayon sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Amen? Siya ang Diyos na lumilang ng langit at lupa. Siya ang Diyos na makapangyarihan. At siya yung Diyos na darating. At siya yung Diyos na magpapala sa bawat isa sa atin. So basahin po natin ikalawang King. 2 King chapter 6 verse 18, verse 8 hanggang 17. So tinagalog na po natin para lubhan nating manuwan. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ng Israel. So makikita po natin na lagi nilang gustong digmain ng Israel. Bakit kaya? Ano bang meron sa Israel? Samantalang titignan po natin ang mga Israelite ay galing po sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit pinili ng Diyos para maging bayan. Amen? At dito po, balak na digmain ng Syria ang Israel. So tinipon rin niya ang kanyang mga tapuhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. So let us pray. Amen? Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan at sinasamba mo, Diyos. We know that the Holy Spirit speak to us, O God. Nasa kaligitnaan ka namin, Panginoon, kaya walang makapananaig, Panginoon, na anumang masasamang espiritu sa aming kalagitnaan. We rebuke all the work of the enemy in this place. We command you to get out in the mighty name of Jesus Christ, who died on the cross. And I apply the power of God, the spirit of love, ang espiritong pananampalataya, O Diyos, at pagkilala sa iyo, ang aming pinagkakaulan sa umaga pong ito. At dalangin ko, O Diyos, na buksan ang aming puso at isipan na sa pagdaloy ng iyong salita, O Diyos, ay lubhan naming maunawaan ang iyong salita. At dinadalahin ko, Panginoon, na mapagpala ang iyong mga anak at lahat na makikinig ng mensahe ngayon, O Diyos. Dinadalahin ko po ang gabay at patnubay mo sa bawat sa amin. Dalangin ko rin, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan at ikaw, O Diyos, ang mahayag at mataas sa aming mga buhay at ikaw ang aming mapapurihan at samahan kami, O Diyos, hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Kung amin sa madalangin na may pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So purihin po ang Panginoon. Dito sa verse 9, so sa verse 8, binalak na digmain ng Syria ang Israel. So nagpahayag ang kampo nila na doon tayo magkampo. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo. Si Eliseo po isang propeta ng Diyos na ang kanya pong allegiance ay nasa mga Israelita. Kaya itong si Eliseo po ay isang propeta. Sa hari, ngunit pinasabi ni Eliseo ng hari ng Israel, so in-advise niya ang hari ng Israel. Huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria. Amen? So, ibig palang sabihin, nung sabihin ng hari ng Israel, o nung kayo magkampo,
Pero sinabi ni Eliseo, huwag doon. Kasi inaabangan na kayo ng mga tiga-Syria. Yan. So, verse 10. Verse 10. So, sabi pong ganoon. So, 13 kagad ng atin, lumulundag, ano po. So, i-manual mo na lang, iha. So, verse 10. Kasi mahalaga po ito itong pangyayaring ito. Verse 10. Okay, verse 9. Ano sabi? Verse 9. No, ipinasabi ni Eliseo, huwag kayo magkakampo ron. Kasi, nandoon na ang mga tiga-Syria. Mapapahama kayo. Sa verse 10, at pinababantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga tiga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya'y pinalalagyan ng bantay. No? Ano po ang nakikita natin? Parang nakikita ni Eliseo, no, na yung kinakampuhan ng mga Israelite ay pinababantayan. Kaya ang sabi ni Eliseo, huwag kayong pupunta ron. Kasi naroon yung mga tiga-Syria. So, verse 11. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, pagsabi kayo ng totoo, sino sa inyo nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? So, akala nila meron silang espiya, no, nakakampi ng Israel, kaya nalalaman ni Eliseo na doon sila, huwag kayong magkampo dyan kasi nandoon sila Kaya tinipon ng hari ng Syria, no, yung kanyang mga tauhan, magsabi kayo ng totoo. Sino sa inyo ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? Nagduda na siya. Amen? Hindi niya alam na si Propeta Eliseo ay merong pangitain. At meron siyang vision na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Verse 12. Isa sa mga naroon ang sumagot, wala po. Nahari. Si Eliseo po ang propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanila ng sa hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak. So tinukoy nila kung sino yung nakikipagsabuatan sa Israel. Wala po. Kung hindi si Eliseo ang nagsasabi ng mga bagay na binabalak ninyo. Pero nyo ho, yung mga binabalak ng mga Syria, alam ni Eliseo. Kaya yung mga Israelite, nabibigyan kagad ng babala. Kaya nagduda yung hari ng Syria. Sino sa inyo nakikipagsabuatan? No? Sabing ganun, wala po. Mahal na hari, si Eliseo po ang propeta sa Israel, nagsasabi sa kanilang hari, kahit ang inyong mga lihim na binabalak. Verse 13 and 14. Sabi po, hinabi niya, kung ganoon, hanapin ninyo siya at hulihin. So, sino pinauhuli? Si Eliseo. Amen? Sabi ganoon, may nagsabi sa kanya si Eliseo ay nasa Dotan. Kaya, nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. So, sino ang kanilang tinarget? Si Eliseo. Kasi si Eliseo ay merong alam niya. Meron siyang isa siyang propeta na alam niya pinabalak ng kalaban. Amen? Kaya sino tinarget ng Syria? Si Eliseo. Amen? Kaya ano ho? Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo gabi na nung dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. So, verse 15. Ayan. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. So, sinong lumabas? Katulong ni Eliseo kasi may katulong siya. At nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwahe nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sabi niya kay Eliseo, kasi napapaligiran tayo ng mga kawal. Amen? So, ano po ang nangyari sa verse 16? No? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Oh?
Sabi nung katulong, ha? Wala naman siya nakikitang kasama ng Eliseo. Wala siya nakikita. Yung katulong. Kaya sabi niya, at siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Alam niyo mga kapatid, nung panalangin ng Eliseo niyo, nakita po, nung katulong, yung maraming karwahe at mga mandirigma, no? Maaaring sabi ng mga Bible scholar, ito po yung mga anghel ng Diyos. Gustong tulungan si Eliseo. Kaya alam niyo, natakot ang mga tiga-Syria. So, ano ho ang gusto kong ipatungkol sa umaga pong ito, sa bawat sa atin? Kapatid, iba ang nakikita ni Eliseo at iba yung nakita nung kanyang katulong. So, sa pag-aaralan po natin ngayon, so, next slide, ang ating pag-aaralan, walk by faith, not by sight. So, ano ba ibig sabihin nito? Minsan kadalasan, binabanggit natin ito, walk by faith, not by sight. Lumakad tayo sa pananampalataya, no? Hindi sa bagay na nakikita. Okay, tignan po natin yung definition para lubhan nating maunawaan. Ibig sabihin tayo, we walk, God's faithful people, the Christian church. Ako at ikaw, dapat nakikita natin ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Do you believe on that? Yun po kailangan. And walk to pursue a course of action, a way of life. Ibig sabihin, magpatuloy ka. In spite of may banta, in spite of merong pandemya, in spite of merong virus, or nakakatakot, baka mahawa ka, kapatid. Itong kailangan natin. Amen? Walk by faith, not by sight. Okay, next slide. So sabi po rito, faith, believing and trusting God. We walk by faith and not by sight. Trusting in self and what can we perceive with human senses. So yung 5 senses natin, nakikita, nalalasahan, nadidinig, nahawakan. So yung lahat ng yan. Pero ito yung human, ito yung nakikita lang ng tao at yung kapasidad lang natin. Amen? Pero dito, yung spiritual na mga mata ay kailangan mabuksan sa bawat mananampalataya. Amen? So, tignan niyo po, mga kapatid. 2 Corinthians 5:17. Sapagkat namumuhay kami patay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. 2 Korinto 5:7. Amen? So, yun ang ating pag-aaralan. We walk by faith and not by sight. Tingnan niyo ho, mga kapatid. Bilang introduction, bakit mo tinataas ang kamay mo? Pag nagpupuri ka at sumasamba sa Diyos. You are worshiping the Lord who created the heaven and earth. Kung pagaganahin lang natin yung ating personal, bakit ba tayo kailangan sumamba sa espiritu at katotohanan na hindi naman natin nakikita? Because you believe that God is here. God know you. And worship natin siya sapagkat tayo ay mga anak niya. Amen? Do you believe on that? We walk by faith, not by sight. At alam mo na yung mga pagpapagal mo ay hindi nasasayang sapagkat i-reward lang ka ng Diyos kung ano man yung ginawa mo dito sa lupa. Kaya ikaw ay nagpapatuloy sa iyong pananampalataya at pagkilala sa Kanya at paggawa mo sa Panginoon, hindi nasasayang ang iyong ginagawa. That's why ikaw ay gumagawa para sa Panginoon. Amen? So kailangan magbago na tayo. Number 1, walk by faith, not by sight. Walking by faith involves changes. Kapatid, pagbabago. Pagbabago ng pananaw patungkol sa Panginoon, pagbabago ng pananaw patungkol sa sarili mo, bilang mananampalataya, pagbabago. Amen?
Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, isa na kang bagong nilalang. A new creation ka na. Amen? Isa na siyang bago nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napalitan na ng bago. Amen? Dati-dati ang paningin mo lang kumain, matulog, magtrabaho, magpapamilya, tapos na. Tanong, naniniwala ka ba sa buhay na walang hanggan? Naniniwala ka pa na kapag ang tao ay namatay, ay merong ang katawan po ay merong tatlong bahagi. Body, soul, and spirit. The body, nalikhan, gawa sa alabok, uuwi sa alabok. Amen? But yung Espiritu ng Diyos na binigay sa iyo, yung hininga, ay babalik sa Kanya, at yung kaluluwa na narito, kasi ito, sabi ni Pablo, ito'y tahanan tolda lang. Ang totoong ikaw ay yung nasa loob niyan, yung nakakaramdam. Di ba pagka namatay na ang tao, wala nang pakiramdam. Kasi umalis na yung kanyang kaluluwa. At yung espiritong buhay ay babalik sa Diyos. Naniniwala ka ba dyan? Kaya yung we walk by faith, not by sight, kapatid, kailangan naniniwala po tayo at isa na tayong bagong nilalang, wala na yung lumang pagkatao. Amen? At sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, renewing of your mind. Kailangan mabago yung ating pag-iisip. Matuon yung ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit, yung mga bagay na pananampalataya sa Diyos. Isa katitibay natin habang tayo nasa planetang ito, maraming nakikita tayo na nakapagpapahina, nakakapag-discourage, yung mga kahirapan, nakikita natin ang mga kawalan ng pag-asa. Even yung mga businesses, sasabihin natin, wala. Makapagpapatuloy pa kaya tayo na mabuhay? Ano kaya magiging buhay natin sa 2021? Kung iisipin lagi natin mga pangailangan, sitwasyon ng ating mga anak, ang liliit pa, lalaki pa sila, mag-aaral. Di ho ba? Ang bilihin, di ho ba napakamahal? Ganun ho. Kaya kung tayo titingin lang doon sa ating kakayanan, sa bilang isang ordinaryong tao, at hindi tayo magbabago ng isip at ang ating pananampalataya, pananaw sa salita ng Diyos, kapatid, mawawalan tayo. Manghihina ang ating pananampalataya at hindi na tayo magpapatuloy sa buhay na ito. Amen? So, tayo ho isa ng bago nilalang. Amen? So, walking by faith involves changes. Magbago. Amen? At doon sa pagbabagong yon, mga magulang at kapatid, ano po ang kailangan makitang pagbabago? Ay itong kailangan paniwalaan po natin. Brand new people on the inside, and the inside control the outside. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo, sapagkat sabi po sa 1 Corinto 3:16, di nyo ba alam na kayo ay templo at tirahan ng banal na Espiritu ng Diyos? So yung nasa inside na yan, kailangan yung banal na Espiritu na nasa sa atin, ay kailangan nakokontrol niya yung mga bagay sa labas. Amen? Kaya bago ka nang nilalang, hindi ka na nabubuhay sa mga bagay na nakikita, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. At hindi ka na bumabase sa nakikita mo lang, kung hindi ikaw ay you walk by faith and not by sight. At the time of conversion, he began a new life under a new master. Bago na ang master mo, sino na? Ang Panginoon na. Amen? Hindi na ang sarili mo, hindi na ang diablo, kundi ang Panginoon na ang iyong master. At siya dapat ang ating sinusunod. And po ba? And he forfeit an old destiny. Ano yung old destiny? Nawala na yung old destiny natin, hell. And gain as a new destiny in heaven. Kaya our citizenship is in heaven.
How great is our God? Amen? Alam mo ba na ikaw ay tiga-langit? Hindi ito ang tunay mong bayan. So bakit nawawalan ka ng pananampalataya? Bakit hindi ka kumikilos na parang wala kang Diyos? Kung di, dapat kang kumilos na merong Diyos na magpapala sa iyo, na merong Diyos na lumalang na langit at lupa, merong Diyos na hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. At hindi tayo iiwan hanggang sa katapusan ng daigdig na ito. Do you believe on that? Amen? Kaya tayo nagpapatuloy, mga magulang at kapatid. Kaya po tayo hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat meron tayong Diyos na buhay. At siya po yung unang kauna-unahang nabuhay mula sa mga patay. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang susunod na bubuhayang muli ay yung mga nangmatay na nananalig kay Kristo. Kaya kung tayo man ay mamatay sa mundong ibabaw na ito, na dahil kay Kristo na ating Panginoon ng ating pananampalataya, mga magulang kapatid, katiyakan ang kaligtasan. Amen? Why worry? Di ba? Ang pag-aalala daw, sabi sa Mateo 6, ang pag-aalala ay makakaragdag daw ba ng kahit isang araw sa inyong buhay? Kung ang ibon, no, hindi naghahasik, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-iimpok, pero pinakakain ng Diyos. How much more? Tayong mga mananampalataya na umiibig sa Diyos, ay hindi niya ba ibibigay ang mga pangailangan natin? Why worry? Di ba? Kaya nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, bago na ang ating Master at yung ating mga pag-uugali sa panlabas ay nakokontrol na ng banal na Espiritong nasa sa atin. We are a new creation. Amen? Walk by faith, not by sight. Alam niyo ba mga kapatid? Itong pananampalataya ay napakahalaga. So, nung nakaraan, diniscuss ko, faith versus fear. Kasi yung pagkatakot, yan po ang bumabagabag sa tao. Amen? Okay, meron po ako isang ilustrasyon dito. Pagpapagaling sa Bethesda. Ito po yung paralitiko na, sabing ganon, pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Ibig sabihin, nung nangangaral ang ating Panginoon, meron silang nadaanan na Bethesda, tawagin ay deposito ng tubig. Amen? At doon po, nasa paligid itong maraming may sakit, mga bulag, pilay, mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon na isang anghel ng Panginoon ay bumababa, pinapagalaw ang tubig at ang naunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling anuman ang kanilang karamdaman. So ano po, may isa doon na 38 taon nang may sakit for 38 years. Paralitiko. Nag-aabang siya. No? Pag gumalaw yung portiko ng tubig o yung maliit na pool, at meron daw, paniwala nila, merong anghel na bumababa at ginagalaw ang tubig, at sino mang unang lumusong doon ay gumagaling. Kaya anong naroon? Paralitiko, bulag, lahat ng may mga sakit naroon, nag-aabang sila. Nadaanan ni Jesus. Nadaanan ni Jesus. So, isang lalaki doon for 38 years. Sabing ganon. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong ito, gusto mo bang gumaling? Tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Doon sa paralitikong for 38 years na nag-aabang siya doon. Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig, papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Saan nakatingin yung lalaki na for 38 years na may sakit? Saan nakatingin? Doon sa pool. Doon sa deposito ng tubig. Sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Ginoo, wala pong maglusong sa akin doon sa pool na yun .
Oh, marami nang nauna sa akin. Kaya, eto, 38 years na ako rito. Paralitiko pa rin. Kasi walang magdala sa kanya doon. Hindi niya alam na nagtatanong sa kanya ay may kapangyarihang pagalingin siya. Amen? Paminsan yung ating sight, yung ating paningin, nakatuon saan? Sa mga bagay na material na akala natin na doon yung kagalingan at kasagutan. Amen? Sabi nga sa banal na kasulatan, tayo'y pinalaya na. Diba? Sa kanyang mga latay, Isaiah, the book of Isaiah, tayo'y pinalaya na. No? Sa kanyang hagupit, sa kanyang latay, tayo'y pinagaling. You are healed. Amen? So, past tense, healed na. Ibig sabihin, magaling ka na sa karamdaman. Wala pa man yung karamdaman, magaling ka na. Wow. Kaya yung lalaki, walang maglusong sa akin eh. And sometimes, many people today, nakatingin sa mga bagay na resources na merong limitado sa tao galing. Anong inaabangan ng mundo? Vaccine. Sino may gawa? Science. Mga doktor. Ako, inaabangan ko, alam nyo, pagbabalik ng Panginoon doon ako nakatuon. Amen? Kaya ako'y nagpapatuloy, kayo at tayo ay nagpapatuloy sapagkat alam natin, isang araw, makikita natin ang Panginoon. Amen? Kaya mag-iba na tayo. Oo, narito pa tayo, nakakaramdam tayo ng sakit, karamdaman, gutom, pagkukulang, mga kawalan. Kapatid, dapat pagnasaan natin ang mga bagay doon sa kalangitan. Sapagkat doon ay walang naninirang tanga. Doon ay wala ng sakit at karamdaman. Doon ay wala ng iyak, kapighatian. Amen. Yun ang dapat na maging laman ng ating puso't isipan. Mga magulang, we walk by faith and not by sight. Amen? Para kanino ka bumabangon? Hindi sa Nescafe, kundi para kay Jesus. Di ba? Oo, para sa pamilya mo. Pero higit sa lahat, ang tulong natin ay wala sa mga komersyal o wala sa mga bagay na ating hindi nasa Diyos na hindi nakikita. At yung, paano mo makukuha yung kagalingan? Kung ang paniwala mo ang magpapagaling sa'yo ay yung 40 tubig na yon ng paniwala nila, ay kapag may anghel na bumaba sa kalangitan, paniwala nila, na gumalaw ang tubig, paglusong nila, gagaling sila. Pero itong pagkakataong ito, si Jesus mismo nagtanong. Kaya sa verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mong iyong higaan, at lumakad ka. Nakatanggap na kagalingan. Amen? Brand new people on the inside, and the inside control the outside. At the time of conversion, he began a new life under a new master. Amen? Iba na ang master mo ngayon. Hindi na yung sarili mo, hindi na yung kaaway. At napurpit na yung old destiny natin na hell and gain a new destiny with His heaven. Amen? Inilipat na tayo. Mula sa kadiliman, nilipat na tayo sa kaliwanagan. Mula sa kapahamakan ng impyerno, nilipat na tayo. Saan? Sa kalangitan. Yun ang destiny ng bawat isa sa atin. Amen? How great is our God? Ayan po ba? So ano po ang sabi doon? How is this done? Paano ba ito nangyayari? Number 1 is hearing the gospel bring faith, and faith changes the heart. Amen? Kapag ikaw ay laging nakikinig ng salita ng Diyos sa pinakikinggan mo, para itong binhi na itinatanim sa bawat puso ng tao. At kapag ito po ay namunga, nadiligan ang salita ng Diyos, namunga, ito ay magbubunga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.
Amen? Kaya ano man ang dumarating, ano man ang pinopromote ng media, ano man ang sinasabi ng radyo, TV, ano man ang sinasabi ng mga bali-balita ng karunungan ng tao na mayroong hangganan, kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Believing the gospel leads to repentance. Amen? Kaya maliban na mapakinggan mo ang salita ng Diyos, maliban pagtiwalaan mo ito, kapatid, hindi mababago ang iyong kaisipan at puso. Kung ang iyong puso ay punong-puno ng pananampalataya, ang lalabas sa bibig mo ay puro pagpupuri sa Diyos at hindi puro reklamo. Hello? Di ba ba? Yung mga taong walang salita ng Diyos, yung mga taong laging pinakikinggan yung kapitbahay, yung mga chismis, no? Laging pinakikinggan yung social media, kung ano-ano yung mga pinopost. Kapatid, nagdudulot ba yun ng pananampalataya sa atin? Nakapagpalakas ba ng pananampalataya yan? Hindi. Amen? Nag-i-inject yan ng puot, galit, sa iyong puso, lalo na pag may nadinig kang hindi maganda, may nag-comment na hindi maganda sa iyo, na hindi maganda sa pandinig mo, nagagalit ka. Di ba? Hearing the gospel brings faith, and faith changes the heart, and believing the gospel leads to repentance. Amen? So, ano po ang sabi sa Romans chapter 10 verse 17? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Repentance of sin changes life. Confession of Christ changes allegiance. Nasaan ba yung allegiance natin? Di ba? Asan ba yung ating pananampalataya? Okay. So, ikalawang bagay, so maikli lamang po ito, walking by faith involves knowing, believing, and obeying the Word of God. Amen? Proverbs chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So, medyo malalim, ano po? May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ibig sabihin pala, na sa tingin ng tao ay tama, pero kapahamakan pala ang kahantungan nito. The path that seems right may offer many options and require a few sacrifice. Amen? So, kasi meron nung mga reliyon, meron nung mga pananampalataya, kailangan gawin mo muna ito, gawin mo yun, 5 ganito, 10 ganon, bago ka maligtas. No? Kaya po sabi doon sa next slide, sabi po doon sa, no, the path that seems right may offer many options and require a few sacrifice. Diba? Minsan pinadadali nila ang kaligtasan. O, sumali ka lang, maging membro ka lang ng isang relihiyon, ligtas ka na. Di ba? So, meron na silang mga ino-offer na napakadali at merong mga sakripisyo. No, pag mahal na araw, kailangan magpinitensya ka. O ngayong Kapaskuhan, kailangan mabuo mo simbang gabi. Ha? Kami kaya lang nagsisimbang gabi noon, ang kabataan namin, may puto bumbong at saka tsaa. Di ba? Ganun ho. Mga magulang kapatid, kaya dapat tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan meron tayong pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang sabi po rito, the right choice often requires hard work and self-sacrifice. Kaya may mga the right choice often requires hard work and self-sacrifice. Amen? Tingnan niyo ho yung mga bagay na ino-offer na instant. Ang pagiging Kristiyano at pagpasok sa langit ay hindi madali. Amen? It requires discipline. It requires, kailangan ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Hindi na natin kailangan yung mga, tingnan nyo, simple lang.
Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Sino ang nagsasalita? Si Jesus. Sino ang daan? I am the way. Si Jesus. Amen? Daan, katotohanan, at ang buhay na wala hanggan. Tatlong binanggit doon. I am the way, the truth, and the life. So bakit ang dami pang dinadaanan para magkaroon ka ng kaligtasan at para marinig ang iyong dalangin? Tingnan niyo, di ba? Kaya ano ho mga kapatid? Meron ding deceiving spirit. Merong kamalian talaga sa mundo. Amen? Kaya dapat tayong mga mananampalataya, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin yung katotohanan, at yun ang tinatayuan po natin. Hindi po tayo nagkakahaka, hindi tayo gumagawa ng sarili natin doktrina o katuruan, kung di bumabase tayo sa salita ng Diyos. Sinabi na salita ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Bakit ang daming ginagawang daan? Amen? Kaya sabihin mo, kakaiba ang Kristiyano, kakaiba ang mga mananampalataya, hindi tulad ng mga tigas ng libutan, na ang ipinaiiral nila ay sarili ng karunungan, ang pinaiiral nila sariling pamamaraan. Amen? Naalala ko po kinukwento ni Pastor Ramel sa Laguna, meron mo kasing mag-asawa doon. Kasi pinag-usapan natin may daang matuwid, akala nila matuwid, yung pala kapahamakan. May mag-asawa doon, doktor, pareho. Yung isa, doktor ng tao, at yung isa ay doktor ng mga hayop, kahayupan. Amen? Parehong doktor. Ngayon, meron pumunta na pasyente. Tapo, nandiyan ba si doktor? Sino ang doktor? Sa tao o sa hayop? Sa tao po wala rito si doktor Yung doktor na lang sa hayop nandito, pwede rin yun, doktor din. Di ba? So, paano mo yung malalaman ng katotohanan? Kanino ka lalapit? Doktor din yun. Di ba? Siyempre, sa doktor ng tao. Tao may sakit Di ba? O halimbawa, yung doktor. Wala si doktor pero nandito yung nanay. Sumasagot dito sa dalangin. Sinabi na nga po, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through Jesus. Wala rin makakaroon sa Ama kundi Jesus. Kaya ano po ang ibig kong sabihin ito? Walking by faith involves knowing, believing, and obeying the truth. Amen? Yun po yung ikalawang point na kailangan paniwalaan mo ang salita ng Diyos and through believing and hearing and trusting God. Huwag niyo yung kung ano-anong pinaniniwalaan natin. Po ba? Naku, tignan ko nga yung horoscope ko ngayon. Yung aking kapalaran. Pebrero ako. Ano ba yung Pebrero? Ano bang kahayupan yun? Diba? Naku! Hindi na rin ako makakapangasawa. Hindi na ako makapag-aasawa. Ikaw naman ngayon, alalang-alala ka, naku po, kahit na sino na lang, tatanggapin ko, basta nag-propose. Tapos, naglalakad ka, nakasalubong ka ng itim na pusa, naku, malas daw yan. Diba? Pag pinaniwalaan mo yon, mangyayari nga sa buhay mo yon. Pero kung naniniwala ka na ang Diyos, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at makapangyarihan, kaya kang iligtas sa anumang sakit at karamdaman. Kaya kang pagalingin sa anumang sakit. Amen. At tayo'y pinalaya na sa mga tradisyon, pinalaya na po tayo sa mga haka-haka at sa mga kabulaanan ng sinasabi ng even science. Amen? Tignan nyo, hindi naman pala sagot yung vaccine Dapat pa pang bakuna. Tagal-tagal nating inantay, ito ang mahal-mahal pa.
Sabi ng WHO, hindi sagot ang bakuna. Hindi rin sagot yan sa pandemya. Di mo ba? Parang naguguluhan ako Di mo ba? So anong dapat natin paniwalaan? I am protected by God. Amen? No one can harm us because Jesus is alive. Amen? Saan mo ba yung paniniwala at pananampalataya, saan mo ba ibabase? Sa mga bagay na nakikita? Sa mga bagay na, di ba, even mga doktor, di ba? Sabi, binigay ko na nga at inilapat na yung pinakamahuhusay na medisina dyan sa taong yan, pero namatay pa rin. Kasi we are very limited. Amen? Hindi nag-response sa katawan niya. Kaya maraming bagay na dapat pinagtutuunan natin, dapat yung ating pananampalataya. Hindi ko naman sinasabing huwag na tayong magpadoktor, hindi ko naman sinasabing huwag na tayong mag-ingat dahil may virus. No? Panginoon, ito yung instrumento lang, pero naniniwala ako sa iyo, Diyos. Amen? Yun po. Kasi meron tinatawag na extreme, no? Yung extreme, alam niyo ba extreme? Yung sobra na, no? Naalala ko yung kapitbahay namin. Totoo ho ito. Lagi akong iniyayaya siguro worker sa church yun. Naku, pastor, pag umating ka sa amin, talagang kapangyarihan ng Diyos. Yung oras ng himala, makikita mo, gumagaling. Maraming gumagaling. Hindi ko naman siya minamaliit kasi totoo naman nagpapagaling ang Diyos. Pag dumalo ka sa amin, madama mo yung presensya ng Diyos, yung banal na Espiritu nasa sa amin. Talagang hanga ako doon. One time, balitaan ko, kapatid, patay na. Bakit? Kasi magkasama sila sa bahay. Di ba ang tataas ng mga bill sa kuryente? Nagka-bill sila, 8,000. Sinisingil siya nung bayaw niya kasi hati sila. Sinagot ba naman siyang, ang Diyos ang magbabayad niyan? Nagalit yung kanyang bayad, tinaga, patay. Yun yung extreme. Di ba? Hindi naman tayo ganun. Tayo may pananampalataya sa Diyos na kahit na anuman ang sumasalubong sa atin, anuman ang nakikita natin sa media, kawalan ng pag-asa, sino man yung mga taong mga negatibong nagsasabi sa atin, no? Kapatid, mas pinaniniwala natin ang salita ng Diyos. The right choice often requires hard work and self-sacrifice. Amen? Kailangan natin. Oo, may kahirapan, may pandemya. Still, dadaan tayo sa apoy na yan, dadaan tayo sa mga karagatang yan, pero hindi ka masusunog sa apoy at hindi ka malulunod sapagkat tutulungan ka ng Diyos. Amen? 1 Timothy chapter 4 verse 1. Maliwanag at sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, tatalikdan ng ilan ang pananampalataya at susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So, mayroon palang katuruan ng demonyo. At itong mabigat, kapatid. Ang demonyo hindi haharap sa iyo yan, sambahin mo at paniwalaan mo siya. Sasakyan ka lang yan. Amen? Hindi ka sasalubungin yan. Sasakyan ka lang yan. Kaya yung katotohanan, parang tama. Di ba? Maliwanag sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw, tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Sinabi na ni Paul kay Timothy. Ang tagal lang sinabi nito. Hindi lang 2,000 years. Di ba? Hindi lang mo. Kasi ito, nasa New Testament na. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu. Espiritu rin palang mapanlinlang. At sa mga katuruan ng mga demonyo. Biro nyo, katuruan pala ng demonyo yun. Mapanlinlang. Nasa tingin mo, tama. Kaya during the seminars, ang daming umaten. Dito. Di ba? Magaling dito. Pag naging membro ka rito, ligtas ka na. Di ba? Kaya po, mga magulang kapatid. Kaya ikatlo,
at huling bagay. So, tatlo lamang po ito. Walking by faith involves maintaining focus. Bakit po? Maintaining focus. Amen? So, ano yung una? Walking by faith involves changes, pagbabago. Ikalawa, walking by faith involves knowing, believing, and obeying the Word of God. Amen? Ikatlo, walking by faith involves maintaining focus. Bakit po? Matthew 14:28 hanggang 30. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroon mo sa ibabaw ng tubig. No? Sumagot siya, halika, mula sa bangkay lumakad si Pedro at sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. So ano po ang nangyari? Kailangan ng focus. Bakit po? Naglalakad ka sa mundong ito. Merong sumalubong sa'yo. Problema. Dilema. Sakit. Nakakahawa. Tutuloy ka ba? Di ba? Anong tinignan ni Pedro? Sabi niya, Lord, ito kong lumakad sa tubig nagaya mo. Sige, halika. Get out of the boat. Umalis ka. Alam niyo mga kapatid, required talaga na step on faith. Amen? Kailangan umalis ka sa bangka at lumakad. Pero kung isipin mo, lalakad kaya ako? Magagawa ko yung ginawa ni Jesus. Sinabi na umalis ka sa bangka at lumakad ka. At habang siya naman naglalakad, so may faith na siya, nakakalakad na siya. Nakatingin siya kay Jesus. Pero nung tumingin siya sa alon at sa hangin, ano nangyari sa kanya? Unti-unti siyang lumubog. Unti-unti siyang lumubog. Kaya yung walking by faith involve maintaining and focus. Amen? Kaya lagi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, yung mga pangyayari sa Biblia na kung paanong nagpagaling ang Panginoon, kung paanong kumilos ang Diyos during in His time, kapatid. Nakita natin na ang antas ng iyong pananampalataya, maturity, Christian maturity, antas ng iyong pananampalataya, kapatid, parang bahagdan yan. Sabi nga ng salita ng Diyos, kahit gabutin lang mustasa ang iyong pananampalataya, kahit ang bundok ay mautusan mong lumundag sa tubig. Amen? Paano kung hindi ka nagdadadalo? Paano kung lagi ka na lang sa bahay, nagmumukmuk ka, pinapanood mo lagi yung mga problema, yung mga nangyayari sa mundo, ang dami nang namatay, ang dami nang nagkasakit, lagi mong pinapanood na ang tataas na ng mga bilihin, yung mga marami nang tumatalikod sa Panginoon, marami nang bumabasi na lang sa kanilang mga nakikita. Kapatid, talagang lulubog ka unti-unti. Hindi mo ma-maintain. Amen? Kaya inuutos sa atin, sa Hebrews 10:25, huwag ninyong kaliligtaan ang mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Lalong-lalo na ngayon nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen? So hindi tayo nagwawalang bahala sa mga babala. Bakit? Ginawa nating 3 service para ma-minimize ang gathering. At meron tayong face mask, face shield, temperature, alcohol, Di ba? Kaya kung tayo po, laging pagkatakot at laging pag-aalala, pagdududa sa salita ng Diyos, kapatid, ang lahat daw nung humingi ay dapat manalig at magtiwala. Ang mga nag-aalinlangan ay huwag daw umasang tatanggap ng anuman. Amen? Kapag humingi ka. Kaya walking by faith involves focus. Kasi pag nawala ang focus mo sa Diyos, nawala ang focus mo kay Jesus, nawala ang focus mo sa salita ng Diyos, hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos, hindi mo alam, unti-unti ka na palang lumulubog. Kasi nanananga na lang sa sarili mo ay yung sarili mong karunungan, sarili mong lakas
at sarili mong katalinuhan. Gumabase ka na lang sa nararamdaman mo. Amen? Kapatid, we walk by faith and not by sight. So long as Peter was focused on Jesus, he was successfully walking on the water of the Sea of Galilee. But when he began to focus on the wind and the wave, he began to sink. Kapatid, alam niyo ho, nabasa ko yung nalulunod. Wala kang gagawing effort sa nalulunod. Bakit? Hintayin mo. Kasi kapag ikaw tayo sasagip sa nalulunod, gaya nung aking ilustrasyon na merong mag-anak na nag-swimming, outing, swimming pool, yung kanyang anak pabayaan niya, nawala sa paningin niya, nakita niya, nagkisigaw nun, nalulunod. At ito namang lifesaver, nakatanga lang. Kaya sinigawan niya na sinigawan yung lifesaver. Ano ba, nalulunod yan ako, hindi mo nakikita sa gapin mo. Galit na galit. Habang yung lifesaver naman, napanood lang. Galit na galit siya. Tapos, siyempre, kampay ng kampay yun. Ang nalulunod kung mahawakan nun, kapag ikaw ang nahawakan nun, tatangayin ka pababa. Hindi ka nabibitawan nun. Kaya dyan sa ilog ng tumana, in-interview ko yung yung naghanap ng bangkay dyan, kasi may dalawang estudyante na nagligo na nalunod. Yung palang ilalim niya pag ganon. At nakita niya, yung mga lupa na nasa gilid, puro kamot. Kasi ang taong nalulunod, mahawakan yan. Hindi bibitawan. Kaya ang ginagawa ng lifesaver, hinayaan niya muna. Hinayaan niya muna. Nung wala nang sigurong ulirat o mahina na, saka siya lumundag, nawakan niya lang sa buhok, sinave niya. Sa kanya, CPR ba tawag to? Yun. Ganun, kapatid. Minsan, God allowed in our life, situation in our life, na minsan, inaalaw ng Diyos, na yung problema natin ay bakit hinahayaan muna ng Diyos na mag-suffer tayo for a short time of period. Di ba? Ang pananampalataya ay pinararaan sa buhay kung para makita kung gaano kakilatis ito. Kung genuine ba ito o hindi. Pinararaan ka muna sa mga problema para lalo kang tumatag at makilala mo na mayroong Diyos na magliligtas sa iyo. Kasi laging sa sarili mo ikaw nakakakuha ng paraan para ka makasurvive sa ability mo. Bakit ka nakakasurvive doon sa negosyo mo? Bakit nakakasurvive? Because of your ability. Paano mo makikilala ang Diyos? Na gumawa doon sa mga himala na hindi kayang gawin ng tao. Amen? Kaya kung ating buhay ay puno ng problema, kapatid, this is the time na lumapit ka sa Diyos. Amen? I-acknowledge mo yung kanyang kapangyarihan, i-acknowledge mong Diyos sa iyong buhay, at humingi ka ng tawad. Sabihin mo, Panginoon, suko na ako. Ikaw na ang kumilos sa buhay ko. At kikilos ang Diyos sa buhay mo, at mararanasan mo ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Na hindi mo masukat maisip, paano nangyari yun? Amen? Mga magulang, kapatid. In order to maintain your faith when situations are difficult, focus on the power of God rather than your inadequacy. Ibig sabihin, focus ka sa Diyos. Kahit na imbis na mag-focus sa kahinaan mo, mag-focus ka sa Diyos, sa kapangyarihan niya. Amen? Doon ka mag-focus. In Hebrews chapter 13 verse 6, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Amen? Our conclusion this morning. Do not take your eyes off to God. Huwag mong alisin yung paningin mo sa Diyos.
You take up your eyes to God. There is no other God. Walang ibang Diyos. Do not take your eyes off to the Bible. It is the only book God has given. Do not take up your eyes off to the gospel. It is the power of God to salvation. Amen? So, do not lose your focus. Keep your focus on the one who said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Walk by faith, not by sight. Involve changes. Involve knowing God, believing, following the right things, and involve maintaining focus. Shall we all stand? Hallelujah. Kapatid, meron ka bang pangailangan ngayon? Malaki ba ang suliranin mo? Katingin mo ba na walang ka na ng pag-asa? Katingin mo ba ay parang walang Diyos? This is the time to renew our mind. This is the time to change our focus. Focus on God alone. Kapagkat siya lang ang makapagliligtas sa iyo, kapatid. Hindi ang mga taong mayroong limitasyon. Hindi ang mga balita. Hindi ang nakikita natin sa social media. Hindi mga tao ang makakatulong sa iyo, kundi ang Diyos. Hallelujah. It involves change in our mind, in our heart. It involves knowing, believing, and following the right thing, which is the Word of God. And involve maintaining focus. Hallelujah. Glory to God. Let us worship the Lord before we pray. Bakit di natin ituon ngayon ang ating spiritual na mga mata sa Diyos na lumalang ng langit at lupa? Bakit hindi tayo magtiwala sa Diyos? Bakit di natin sabihin, Panginoon, narito ako ngayon. Sinusuko ang aking buhay. At ikaw nang mag-control sa aking buhay. Ikaw nang manguna sa aking buhay. Built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. For Christ alone. My hope is built on nothing less Than Jesus' blood. than Jesus' blood and righteousness. I dare trust. I dare not trust the sweetest friend, But truly trust but in Jesus' only name. trust in Jesus' name. Christ alone, Everybody. cornerstone, we make strong in the Savior's love to the storm. He is Lord, Lord of
nagbabago ngayon sa pakailanman. You are the same yesterday, today, and forever. You are the Holy God. You are the awesome God. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ipakita mo sa amin ang mga bagay na hindi nakikita ng tao, Panginoon. Meet our needs, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na totoo. Ikaw ang Diyos na hindi babago, Panginoon. Yes, ikaw ang Diyos na nakakatagpo sa pangailangan ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na mag-provide ng protection sa amin, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa amin ng pag-asa, O Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa banal na decision na naging kasama namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Kami pinagaling mo, Panginoon, sa sakit at karamdaman. Maraming salamat, kinatagpo mo aming pangailangan. Maraming salamat sa iyong salita at pagpapala. Tanggapin niyo po ang lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming pagpupuri, sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God be the glory. Okay, ngayon po ay first Sunday of the month at tayo po ay dadako sa banal na hapunan. So nandiyan na po ang tinapay at ang saro. So pwede nyo na pong buksan para mamaya po ay wala nang abala. So yan po ay ginawa. Ang gumawa po niyan ay merong gloves, merong guantes, merong mask, merong face shield. Iningatan po natin ang paggawa niyan. At yan po ay disposable na. So, pagkatapos niyan, itatapon na po yan. So, yung cup, bago natin ginawa yan, ay binabanlian po yan. So, diyan na natin nilagay para po safe. Amen? So, para po hindi na tayo tatayo at wala na tayong anumang bagay na gagawin pa. Okay, tayo po ibabasa sa banal na hapunan. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 26. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Sus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at kinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot ni siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos, pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa banal na hapunan, meron tayong pinapaalalang tatlong bagay. Ano po yung tatlong bagay na yun? 1 Corinthians chapter 11, verse 27 hanggang 33. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ang unang alituntunin sa banal na hapunan ay nararapat. Bago tayo tumanggap ng banal na hapunan, magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at isuko natin ang ating buhay sa Kanya. At ikalawang alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan, verse 29 hanggang 30, sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng katulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at masasakti ng marami sa inyo. So, ikalawang alituntunin, pinapahalagahan. Tanggapin natin ito na nanggagaling sa ating puso. Hindi po ito pwedeng tanggapin ng biro-biroan lamang. At ang ikatlo, verse 33, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. So mamaya po, sabay-sabay natin kakanit, inumin ang saro at ang tinapay, sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Tatlong alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan, pinapahalagahan, nararapat, at may kaayusan. Tayo po ay magsitayo at tayo po'y manalangin. Amang Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesus, dadako po kami sa banal na hapunan na ito ng may pananampalataya, pagtitiwala sa iyong salita. Sa pagtanggap namin ito, Panginoon, patawarin kami
at linisin ng banal mong dugo na nabuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Gawin kaming karapat-dapat, O Diyos, sa banal na hapunan na ito. At dalangin ko rin na gawin namin ito ng may kaayusan, nag-aantayan, at hindi nag-uunahan. Pagpalain mo po ang lahat ng tatanggap nito. Physically, mentally, spiritually, O Diyos, ang masaganang pagpapala ay gawad mo sa bawat sa amin. Ito pong aming tamang dalangin, pangalan ni Jesus. Ako po ay muling babasa. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing sa pagkanulo ang Panginoong Sus ay dumampot ng tinapay. Itaas po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, taas po natin ang kopa. Ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos, pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, pinapahig ninyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin, closing prayer. Amang Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo at pananampalataya. At gayon din, O Diyos, sa mga kabataan, sa young adult, Panginoon, na nakita, pinamalas nila, Panginoon, ang kanilang katapangan at kanilang passion, Panginoon, sa mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Lord, I speak blessing upon them. At yung divine protection mo, Panginoon, ay gawad mo. At sa mga nagkaloob naman, Panginoon, dobling pagpapala, O Diyos, ang iyong igawad sa kanila. Ibalik ito ng siksik, liglig at umaapaw sa kanila, Panginoon, sa mga nagkaloob. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig, sa pagkakaisang kawang gawa, Panginoon. Maraming salamat din po. At sa iyong salita, O Diyos, na aming narinig. At siyelyohan mo po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming narinig. At magamit namin ito sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Na anuman ang dumarating sa aming problema, suliranin, O Diyos, malalampasan namin ito sapagkat Ikaw, Panginoon, ang kasama namin sa paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. At hindi mo kami pababayaan, niiiwan hanggang sa katapusan ng mundong ito. Lord, sa aming pasamantalang pag-uwi at pag-iwahiwalay, dalayan ko pong muli, naingatan kami at ihatid sa aming uwian at sa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang uri ng pahamakan. At Ikaw, O Diyos, ang mahayag sa aming mga buhay. Mga magulang, kapatid sa Panginoon, tanggapin po natin ang masaganang habag ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoon sa Kristo at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu. Ngayon pa sa walang hanggan, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Hallelujah. Truly, the Lord gives us an overflowing blessing. And because of this, we can be a blessing to others. Amen. Hallelujah.
is for